The Three Flowers of Florencio Mansion. Chapter 18, Bracelet. 3 linggo na ang nakalipas nang magsimulang magtrabaho si Severi sa mansion ng mga Florencio. Mas naging close kaming dalawa kasi pareho kaming madaldal. Naalala ko din sa kanya si Kainzo. Kaso nalulungkot ako ng sobra dahil sa mga pagbabago ni Kainzo. Sa 3 linggong nandito si Severi ay wala din kaming pansinan. Hindi niya ako kinakausap at hindi ko rin siya kinakausap. Nasasaktan ako at naninibago kasi siya ang naging totally ka-close ko dati at parang naging kaibigan ko dito sa loob ng mansion. Good morning, Sir Kainzo, rinig kong bati ni Severi sa kakadating lang na si Kainzo. As usual, naka-uniform siya at seryoso ang kanyang mukha. Sumulyap lang ako pero agad ding nag-iwas ng tingin pagkatapos. Hindi ko kailangan ng driver ngayon. Kaya ko namang mag-drive mag-isa. Sunduin mo na lang sa airport sina mommy and daddy, rinig ko pang salita ni Kainzo. Uuwi na sila. Okay na siguro si Draco. Sana nga. Sige po, Sir Kainzo. Ano oras po ba ang dating nila? Magalang na tanong ulit ni Severi. Mamayang 1 PM ang paglapag ng eroplanong sasakyan nila. Noted po, Sir Kainzo. Sige, papasok na ako. Sige po. Ingat po kayo, Sir Kainzo. Thanks. Nang marinig ang papalayong yabag ay tsaka lang ako lumingon sa gawin ni Severi. Kain ka muna, Sev. Alok ko dito. Kakatapos ko lang din kasing magluto. Sige, salamat, Ate Red. I smiled at him and simply nodded. Dumiretso ako sa garden para sana aliwin ang sarili ko habang wala pang tao dito ngayon sa mansion. 10 pa lang ng tanghali kaya may 2 oras pa bago dumating sina Madam Chi at Sir Matthew. Ate, pahingi naman ng pagkain, oh. Napalingon naman ako doon sa gate nang may biglang sumitsit sa akin. Nanlaki na lang ang aking mga mata nang makita si Shikena na nakadungaw sa gate. Dali-dali akong lumapit doon para pagbuksan siya. Anong ginagawa mo dito? Gulat kong tanong. Tumawa naman siya. Manibisita ka? Ate, sagot niya lang at agad na inilibot ang paningin sa buong paligid. Ang ganda pala dito, ate. Grabe. Ang laki, manghang saad niya. Syempre, mansion sabi ko na lang. Tara ate, pasok tayo sa loob. Gusto kong makita kung anong hitsura doon sa loob. Excited niyang turan at nauna pang maglakad kaysa sa akin. Sandali lang, grabe ka naman. Bahay mo to, bahay mo. Sarkastiko kong saad at tinaasan siya ng kilay. Tumawa naman siya. Eddie, sorry, natuwa lang, aniya tapos sabay kaming naglakad papasok. Teka, sino palang nagsabi sa'yo na nandito ako nagpretrabaho? Paano mo nalaman ang address nitong mansion? Taas kilay at nakapamewang kong tanong. Bahagya muna kaming tumigil sa paglalakad. Si Ate Drethea, simpleng sagot niya. Of course si Drethea. Sino pa nga ba? Nakapagpaalam ka ba kina mama at papa na pupunta ka dito ngayon? Nagsimula ulit kaming maglakad. Panay pa rin ang lingon-lingon niya na para bang lahat ng bagay na nakikita niya'y nakakamangha sa kanyang mata. Oo naman, sinabihan ko pa nga silang sumama na kaso nahihiya daw sila kaya hindi na ako nagpumilit, sagot niya nang hindi sa akin tumitingin. Mabuti naman kung ganun. Kamusta na sila mama at papa doon? Okay lang. Hindi naman sila nag-aaway na dalawa. Bati sila palagi, nakangiting saad niya kaya napangiti din ako. Ate, ang mamahal siguro nitong mga kagamitan nila, no? Tignan mo yung painting na yon. Ang ganda, tapos halatang amoy mayaman. Mayaman ang nakatira dito, malamang mamahalin talaga ang mga kagamitan nila dito. Ikaw rin sabi ko nga, natatawang sabi niya. Itor mo ako, ate. Masiglang aniya, ngumuso naman ako. Mabuti na lang talaga at wala dito ang mga amo ko. Baka pinalayas na kami kung nandito lang sila. Ate Red, aalis na po ako. Sabay kami ni Sheena napalingon sa pinto ng dining nang iniluwa nito si Severi. Nakayuko ito at tila inaayos ang kanyang damit kaya hindi niya nakita si She. Sige, mag-iingat ka, sabi ko naman habang nakangiti. Salamat po, Ate Reo. Aniya at napatingin sa gawin ni Shikena. Umirap naman ang huli. Ikaw na naman. Bakit ka nandito? Matari na tanong ni She kay Severi. Nagkamot-batok naman si Severi. Dito ako nagpretrabaho, hindi ka bagay dito, sabi ni She kaya sinuwi ko siya. Huwag kang bastos, hayaan mo na, Ate Red.
Aalis na din naman po ako, magalang na ani Severi. Ngumiti naman ako sa kanya. Pagpasensyahan mo na itong kapatid ko, may pagkamaldita talaga ito kung minsan, wala yon, ate, sanay naman na ako sa ganyan. Tumawa ako pero hindi nakalagpas sa paningin ko ang paghaba ng muso ni Shikena. Oh, siya sige, gumayak ka na at baka malate ka pa sa pagsundo kina sir at madam. Sige, ate Red, bye-bye po. Kumaway naman ako sa kanya hanggang sa makalabas na siya ng pinto. Ate, bakit close mo yun? Kapag kuwan ay tanong ni Shi. Syempre, kaming dalawa lang naman ang nagpretrabaho sa mansiyong ito, alangan naman awayin ko pa yon, di ba? Pero kasi, ate, masama ang ugali nun. Alam mo bang nagkasalubong kami noon sa isang fast food ulit tapos tinapunan niya ako ng gravy sa damit ko. Nakasimangot niya maktol, nangunot naman ang noo ko. Hindi ba siya nag-sorry? Nag-sorry naman. Yun naman pala Pero hindi sapat yun ate. Anong gusto mo? Ang lumuhad siya at halikan ang mga paa mo. O baka, ang umiyak sa harap mo. Dapat lang. Kasalanan naman talaga niya Naglakad tuloy akong madumi at nangangamoy. Pero, hindi naman siguro iyon sinasadya. Tsaka nag-sorry naman yung tao. Dapat marunong kang magpatawad, ha? Marahang sabi ko at tinapik ang kanyang balikat. Sa palengke lang tumatawad, ate, pilosopong sagot niya kaya sinaman ko siya ng tingin. Huwag kang pilosopo, Hindi sa lahat ng oras, dinadaan lang sa joke ang lahat ng bagay, okay? Seryosong pangaral ko, yumuko naman siya. Sorry, ate, ginulo ko naman ang buhok niya. Okay lang, basta huwag mo nang uulitin, Tandaan mo ito, dapat mas piliin mo palagi ang maging mabait kaysa sa maging tama, dahil lahat ng tao ay maaring maging tama, pero hindi lahat ng tao ay kayang maging mabait. Makahulugan kong saad. Tatandaan ko yan, ate. I smiled. Tara, patuloy na natin ang paglilibot. Madami ka pang dapat makita. Sulitin mo na habang nandito ka pa. Nakakapagod pala maglibot dito, ate. Ang laki-laki naman kasi. Ang daming pasikot-sikot. Nakakahilo. Reklamo ni Shi nang matapos naming libutin ang buong mansion. Simula sa loob, hanggang sa labas ay hindi kasi namin pinalampas. Sabi sa'yo, mapapagod ka lang talaga. Kasalukuyan kaming nakahiga pareho sa sofa dahil sa sobrang kapaguran. Nangangalay nga din ang mga paa ko. Nakakagutom naman. Pakainin mo naman ako, ate, aniya sabay pakyut sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. Ano mo ako? Taga-silbi. Natur na nga kita tapos hihingan mo pa ako ng pagkain. Ang kapal talaga nitong kapatid kong to. Parinig ko pa. Ate naman. Gutom na talaga ako. Maktol niya at natawa na lang ako nang marinig ang pagtunog ng kanyang sikmura. Hindi nga halata, natatawang turan ko. Napahawak naman siya sa kanyang tiyan. Sabi sa'yo, Tara, saan na nga bang kusina niya dito? Gusto ko nang kumain. Aniya at naunang tumayo. Hinila pa niya ang kamay ko kaya sumunod na lang ako. Maghanap ka na lang ng available na pagkain sa ref. Tinatamad pa akong magluto. Ang sakit ng mga paa ko. Kasalanan mo to, paninisi ko pa sa kanya. Ewan ko sa'yo, ate. Basta walang makakapaghinto sa akin. Kakain ako. Nakangising aniya at dumiretso na sa ref. Naupo lang naman ako sa gilid at uminom ng tubig. Tinitigan ko lang siya at binabantayan ang galaw niya. Huwag mo akong titigan, ate. Nakakailang ka naman, Kumakain yung tao, reklamo niya kaya natawa ako. Sige, pagtarayan mo lang ako. Baka gusto mong bawiin ko yung kinakain mo at pauwiin na kita, ngayon din. Nag-peace naman siya. Dahan-dahan lang ha, baka mabulunan ka. Nag-thumbs up naman siya bilang sagot kasi hindi siya makapagsalita. Puno kasi ang bibig niya. Yaya Red, I missed you so much. Mother mang salubong ni Graiko sa akin. Parang maluluha ako nang makitang may bendahe pa sa ulo niya pero sobrang laki pa rin ng ngiti niya. Kasunod naman niya sina Madam Chi at Sir Matthew sa kanyang likod na naglalakad din. Habang si Severi ay nagbababa ng mga bagaheng dala nila. Yaya Red, naiiyak nitong palahaw at dali-daling lumapit sa akin. Agad niya akong niyakap. Sorry, Graiko. Tanging nabigkas ko na lang at kasabay nito ay ang mahihina kong paghikbi. Naramdaman ko namang hinahaplos niya ang likuran ko. Siya,
Ano ka ba naman, Yaya Red? Hindi mo kaya kasalanan. Sinabi ko na din kina mom and dad na ay patanggal sa school na iyon ang gagong si Criero and now, wala na siya doon. I smiled because of that. Salamat naman. Deserve lang ng gagong iyon na mapatalsik sa paaralan nila. Napakabuli niya mukha naman talaga siyang kalabaw. Miss na miss ko na kayo, Yaya Red. Miss na miss ko na ang Philippines. Aniya at Ma'am Antong hininga pa. I chuckled. Miss na din kita. Akala ko nga iiwan mo na kami. Alam mo bang gabi-gabi akong nagdarasal na sana makaligtas ka, sabi ko din, hindi pa rin kumakalas sa yakap namin. Panay din ang tulo ng luha ko. Tears of joy yata ang tawag dito. Thanks to your prayers, then. Mukhang ang lakas mo kay Lord kaya gumaling ako. 50-50 na ako dun kaya laking pasasalamat din nga ni na mommy at daddy na naging maayos ako, naiiyak pa niyang kwento. 50-50, naiiyak ko na namang turan. Oo, pero kalimutan mo na yon. Ang mahalaga ngayon ay nandito na ako sa Pilipinas, nakikita at nayayakap na kita, tapos magaling na ako. Masiglang sabi niya bago ko mawala sa yakap. Pinalis ko naman ang luhang damaloy sa aking pisngi. Tara, kain tayo. Nagluto ako ng sopas, di ba? Paborito mo yun. Bigla namang nagningning ang kanyang mga mata. The best ka talaga, Yaya Red. Tara, excited na ako. Sabi niya sabay hila sa akin, nang biglang tawagin ako ni Madam Chi. Faria, thank you. She mouthed and smiled at me. I just nodded and smiled back. Hindi naman tumigil sa kakadada si Graiko hanggang sa makarating kami sa kusina nila. Mabait siyang umupo at hinintay na hinan ko siya. Alam mo ba, Yaya Red? Ang lungkot-lungkot doon sa hospital sa ibang bansa, Super. Akala ko nga mamamatay na akong malungkot. Ang layo nyo kasi, na-miss ko din sina Kuya Dreiko at Kainzo kaya sobrang bored lang ako doon, kwento pa niya habang nagsasalin ako ng sopas sa isang bowl. Nalungkot naman ako at parang may kumurot sa puso ko nang sabihin niya iyon. Pasensya ka na, ha? Napalunok kong saad. Pinipigilan kong pumiyok kasi nagbabadya na naman ang mga luha ko. Wala kasi akong perang pamasahe, tsaka hindi naman kasi madali ang kumuha ng visa at kung ano-ano pa. Inilapag ko ang bowl sa harap niya. Ano ka ba, Yaya Red? Okay lang naman yun. Hayaan mo at bumawi ka na lang sa akin. Mag-shopping tayo bukas, tapos libre mo. Tumatawang aniya. Ngumuso naman ako. Wala pa nga ako sweldo, sa susunod na linggo pa. Ano namang ililibre ko sa'yo niyan? Nag-isip naman siya. Kahit mag-street foods na lang tayo. Aniya at humigop ng sabaw. Ang sarap talaga. Puri niya. Ako pa ba? Future chef sana to, mayabang ko naman. Ano, street foods na lang tayo, Yaya Red. Kaya naman siguro ng budget mo. Kahit 5 pesong fishball na lang sa akin. Nag-aalinlangan naman akong tumingin sa kanya. Sigurado ka ba? Baka hindi ka sanay. Baka magdaya ka kay Kainzo na nilanat dahil sa pagkain ng street foods. Mabuti na lang at hindi na umabot sa hospital, natatawang saad ko. Ngumuso naman siya. Sadyang ganyan si Kainzo, Yaya Red. Simula mga bata pa lang kami, siya talaga ang sakitin sa aming lahat. Makakain lang ng mga pagkain sa labas ay nagre-react kaagad negatively ang sikmura niya, paliwanag niya naman. Kaya pala, kawawa naman pala si Kainzo. Talaga, kawawa naman pala siya, sabi ko naman. He nodded. Totoo, siya talaga ang kinaawaan ko kasi sakitin siya tapos palagi siyang malungkot kasi hindi siya nabibigyan ng sapat na atensyon ni na dad and mom. He was the last born and after na ipanganak siya ni mommy, naging busy silang dalawa ni dad sa negosyo at hindi nila naalagaan si Kainzo, kaya palagi siyang uhaw sa atensyon at pagmamahal nila. Malungkot niyang sabi habang marahang hinihipan ang sopas. Grabe, wala talagang tatalo sa'yo, Yaya Red. Kapag naging mag-asawa kayo ni Kuya Dreiko, lutuan mo ako ng maraming sopas, Kahit tumanda ka pa, sabi niya habang enjoy na kumakain. Natawa naman ako, asawa ka agad, grabe naman, manliligaw ko pa lang siya, pero kahit naman hindi maging kami, lulutuan kita ng maraming sopas, promise ko yan. Tumingin naman siya sa akin. Talaga, promise mo yan, wala nang bawian. Kapag binawi mo yan, hindi talaga tayo bati, nakangusong sabi niya. I nodded and gently messed his hair.
Kuya Draco, Kainzo, oh my, miss na miss ko kayo, brothers. Sigaw ni Draco nang sabay na pumasok ang dalawang kapatid niya. Malaking ngumiti naman ang dalawa at sinalubong din siya. Nagyakapan silang tatlo. We missed you, too, Draco, ani Draco habang naluluha itong nakayakap sa kapatid. Hindi ko rin mapigil ang maluha sa nakikita ko. Three brothers, hugging each other because they missed each other so much. Ang ganda lang tignan, napaka-sweet. Gutom na ba kayo, mga bros? Tere sa kusina, nagluto si Yaya Red ng sopas. Ang sarap-sarap nga, eh. Busog na busog ako. Hinayla ni Draco ang dalawa na hindi naman nakaangal. Sopas. Parang gulat na sambit ni Kainzo. Oo, sopas. Bakit? Favorite mo din ba yon, Kainzo? Tanong ni Draco habang hila pa rin ang dalawa. Kainzo gently nodded. Wow, same pala tayo. Paborito ko rin yun, eh. I heard Draco's soft chuckle. Ang kwela mo naman, Draco. Halatang magaling ka na nga. Tingin mo ba magiging paborito ko rin yung sopas kapag natikman ko na? Dugtong pa nito. Mabilis namang tumanggaw tango si Draco. Sure na sure, kuya. Baka nga mas lalo kang ma-in-love kay Yaya Red, eh. Tudyo pa ni Draco na ikinamula ko naman. Pinanood ko lang silang naglalakad papasok sa dining. Agad akong nagpunta sa kusina para kumuha ng mga bowl. Nilagyan ko iyon isa-isa ng sopas. Oh, Yaya Red, tulungan na kita, ani Draco at tinulungan ako dalhin ang mga bowl sa dining nila. Doon, tahimik na nakaupo ang dalawa. Nang magtama ang mga mata namin ni Draco ay agad siyang ngumiti. Hello, baby, he mowed. Niniwian ko naman siya dahilan para mahina siyang matawa. Ito na ang sopas. Masiglang saad ni Draco sabay lapag ng dalawang bowl sa mesa. Ibinigay niya ang isa kay Draco kaya ang natira ay ibinigay ko kay Kainzo. Thanks, babae. Maikli niyang pasasalamat pero laking saya ko naman kasi sa halos 3 linggo naming nagkakasalubong, sa kusina, sa salas, sa dining at kahit saan pa ay hindi niya ako pinapansin, ngayon lang. Walang anuman, Kainzo, kainan na. Natawa na lang kami ng sunod-sunod na samobo si Draco. Grabe, dahan-dahan naman. Suway ko. Sobrang sarap kasi, Yaya Red. Bulol niyang sabi at nag-thumbs up pa. Oo nga, hindi naman halata, biro ko pa. Tinignan ko naman ang dalawa na tahimik din kumakain. Hindi katulad ni Draco ay seryosong-seryoso ang mga mukha nilang dalawa. Feeling ko tuloy, sila ang pinagsakloban ng mundo. Mas masigla pa si Draco na may sakita kaysa sa kanilang mga malulusog. Kain na muna kayo, may tumatawag sakin. Sasagutin ko muna, palm ko. Napatingin naman sila sakin at sabay-sabay na tumango. Oh, she, napatawag ka. Takang tanong ko nang makita ang caller ID. Ate, may pera ka ba dyan? May project kasi kami, need ko ng money. Nalimutan kong humingi kanina sa'yo, parang nahihiyang saad niya. Meron akong pera dito. Magkano ba ang kailangan mo? Tsaka kailan ko ipapadala? Tanong ko kapag kwan. Mga 5,000 sana, ate. Tsaka ngayon sana kailangan, kahit sa GCash mo na lang ipadala, ate, aniya at hindi nakalagpas sa pandinig ko ang panginginig ng kanyang boses. Oh, sige, ipapadala ko, ngayon din mismo. Okay ka lang ba, she? Umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ko. Hindi ate, okay na okay lang ako dito. Nahihiya lang talaga ako, sabi niya sa masiglang boses. Mabuti naman kung ganun. Nandyan ba si mama at papa ngayon? Kausapin ko naman, bigay mo ang phone, sabi ko. Ano kasi, ate, tulog na po sila mama at papa. Tama, tulog na po sila, parang natatarantang sabi niya. Napakagatlabi naman ako nang biglang makaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kaba sa aking dibdib. She, sigurado ka bang okay lang kayo dyan? Paninigurado ko pa. Oo, Ate Red, okay kang kami dito. Ingat ka dyan ate. Ibababa ko na, salamat, ate. I love you so much. Aniya at mabilis na ibinaba ang tawag. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Kalma, Red, sabi ko sa sarili at huminga ng malalim. Umupo muna ako sa bench dito sa garden para pakalmayan ang puso kong kumakabog. Tumigtig ako sa langit. Kung naririnig mo man ako, Ama, sana dinggin mo ang panalangin kong ito.
Huwag mo sanang pabayaan ng pamilya ko. Bantayan mo sila habang wala ako, please. I prayed silently at tears started to fall from my eyes. Napamulat ako nang biglang may yamakap sa akin. Why is my baby crying again? Malambing na tanong ni Draco. Malamlam ang kanyang mga matang nakatingin sa aking mga mata. Yamakap din ako sa kanya at humagulgol sa kanyang balikat. Cry, Red. Just cry. I'm here by your side, he said, caressing my back. Natatakot ako, Draco, bulong ko. Natatakot saan? Hindi ko alam, pero sobrang natatakot ako ngayon. Takot na takot ako, Draco, sumbong ko na parang bata habang dinadama ang paglukob ng pangamba at takot sa aking puso. Para akong sinasakal sa sakit. Siya, tahan na, nandito lang ako, aniya at pinalis ang mga luha ko. Humarap siya sa akin at may kinuha siya sa kanyang bulsa. It was a golden bracelet. May nakaukit na letter R doon. Red, I give this to you as a sign of my love. This will represent my love for you. And whenever you look at this, I hope it reminds you that I am by your side, always, and my love for you will never fade. And that night, he slowly and delicately put that bracelet into my wrist while I was sobbing silently. Then he hugged me tightly, assuring me that he is there for me. Under the starry night sky, I cried and cried in his shoulders, and I realized that he is worth the risk. My man is worth the risk. Kung nakarating ka dito sa dulo, baka pwede naman pahingi ng likes and subscribe. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.